Pinagpalang araw po para sa ating lahat. Kayo po ba, gusto niyo po ba ang buhay na may kabuluhan? Yung masasabi mong may saysay yung buhay natin. At yan din ang nais ng Diyos. He doesn't want us to remain ordinary. Our God who is extraordinary, gusto niya na gamitin tayo sa isang bagay na talagang extraordinary because we're serving an extraordinary God. Kaya naman po, nais ko po kayong anyayahan sa bagong series po natin at matutuklasan ho natin dito na ang Diyos handa kang gamitin, handa tayong lahat gamitin upang ang buhay natin ay may kabuluhan. Dahil sa totoo lang, isang araw, lahat ng titulo yan mawawala. Ang titulo ng pagiging doktor, titulo ng pagiging abogado, titulo ng pagiging pastor, titulo ng pagiging presidente o anuman. Sapagkat ang tanging titulong maiiwan ay ikaw ay good and faithful servant. At marahil yun ang hangad din nating marinig pagkaharap na natin ang Panginoong Diyos. Kaya sama-sama nating panoorin ang mensaheng ito nang sa ganon maintindihan natin that God can use ordinary people like us to accomplish extraordinary because we're serving an extraordinary God. Pinagpalang araw po sa bawat isa at pinagpalang araw din sa mga nanonood online. And praise God po, pakibati niyo po yung katabi ninyo. Pakisabi niyo, gising ka na. At magsisimula na tayo, praise God. Ang tagal din natin di nagkita-kita. And alam po ninyo, nasasayahan po ba kayo pag tayo po ay nagtitipon-tipon at sumasamba ng sama-sama sa Panginoon Diyos? Amen, amen. Ako rin po, natutuwa po ako, excited po ako. In fact, blessed na blessed po ako sa inyo. Dahil kahit na ho, minsan maulan, kahit na minsan ang hirap mag-park, sa dami ho natin, hindi kayo nalilate sa worship, nandito kayo sa awitan, kasi iba po umaatin pag pakalahatian na ng word. Di ba? Parang sayang, tapos nagmamadaling ang tagal naman mag-preach sa pastor. Kaya nga ako natatagalan kasi kakarating lang nila eh. So, kaya ako nabibless ako kasi, di ba, parang excited lahat tayong umawit sa Panginoon Diyos, sambahin siya. And yun po ay isang bagay na nakakatuwang makita dahil sabi ng Diyos, He inhabits the praises of His people. Kaya yan po ay isang blessing not only to us, but it's a blessing to our own nation. Kasi po, ang Diyos mismo natutuwa sa mga panahon na ang mga anak niya nagtitipon-tipon to worship Him. Ngayon alam po ninyo, excited din ako kasi we are now having a short news series bilang bahagi ng ating pagdiriwang ngayong buwan na ito. Ito ang ating 1-month celebration ng ating anniversary. Hindi ho para i-congratulate ang mga sarili, kundi para purihin at talagang luwalatiin ang ating Panginoon Diyos sa kanyang katapatan sa atin. Kasi kung isipin ninyo, God can make use of anybody else other than us. Pero pinili niya pa rin na tayo ay makabahagi sa kanyang palatuntunan. And it's a great privilege. And kaya po ngayon po, gusto ko lamang po sabihin sa inyo na yan po ang ating maikling series na gagawin. Now, tanong ko sa inyo, ilan sa inyo nakarinig na kayo ng message about Abraham? Pakita sa kamay. Abraham. Good. Si Moses. Good. Praise God. And si David. Narinig niyo na rin si David. Ngayon, si Paul, obviously. Si Paul. Now, sino naman sa inyo nakarinig na ng messages tungkol kay Epaphras? Kukunti lang, di ba? Sino ba yung Epaphras na yan? Nasa Old Testament ba yan? Nasa New Testament? May sarili bang libro yan? Sino ba yan? Yung magbigkas lang, nalilito pa ako eh. May iba Epaphras, iba-iba yung pagkakabigkas. Kasi nga, hindi siya ganun kakilala. Ngayon, sa totoo lang, kung kayo tatanungin, kung kilala nyo siya, and honestly, marami sa atin hindi. Pero hindi naman nyo dapat sisihin ang ating mga sarili. Kasi kahit ako, noong bago pa lang ako sa Christian life, pag nagbabasa ako ng Bible, pag napakarami ng pangalan, nilalagpasan ko na eh. Naranasan nyo rin yun? Yung parang minamadali nyo ng basahin, ay, sino ba yan? Wala akong pakialam dyan, hindi ko siya maalala yung mga pangalan. Ang hirap-hirap ang mga mabagkas, di ba? May pubuset. Tapos mga, ay, nako. Again, parang kung pwede lang, lagpasan mo na. Ginagawa natin yun eh. Kaya minsan, kaya hindi natin maaalala yung pangalan. Pero ganun pa man, I just want to teach you how to read the scripture. Kasi sa Bible, pag may nabasa tayo, anumang pagbati, pangalan, lahat yan importante. Hindi lagay yan ng Holy Spirit
Kasi meron siyang nais ipaabot at iparating sa atin. So wag nating basta ipagwalang bahala lamang. Minsan, pag nabasa mo ngayon, parang hindi mo maintindihan anong koneksyon. Pero pagbasa mo at matapos mo yung buong Bible, bigla mo niya, ito pala yun, ito pala yung tinutukoy niya. Ito pala yung kaya bigla mo maintindihan yung buong kwento. Ngayon, huwag kayong magmadali. Minsan, siyempre, kung first time yung basahin, unang basa nyo, hindi nyo agad mapagdugtong-dugtong. Tapos sa susunod na basa nyo, magugulat kayo. Ang ganda pala nito. Nakikuha mo na yung buong larawan. Tapos babasahin mo ulit. Naku, paganda ng paganda kasi nga, yung larawan lalong lumilinaw. Ang problema lang sa marami sa atin, hindi tayo excited sa Bible, hindi tayo excited sa salita ng Diyos kasi minamadali natin yung basa. At hindi natin iniintindi yung mga nilalagay ng Holy Spirit doon. Tatandaan natin, walang salita na nilalagay ng Holy Spirit doon na hindi mahalaga. Naunawaan po. Kaya bawat tingnan ho natin, pahalagahan ho natin. Kaya ang tanong ho, ganito, bakit nilagay ng Holy Spirit si Epaphras sa Bible? Di ba? Bakit siya nilagay doon? Kasi we're not collecting Bible stories. We need to start discovering yung mga layunin ng Diyos. Kailangan maliwanag sa atin yun. Di ba? Niniwala ako na hindi lang natin dinidiscover yung kwento ni Epaphras. Ngunit, dinidiscover natin mula sa kwento niya yung sarili nating kwento. Naunawaan po. Kaya ho, magugulat kayo as you study the scripture, biglang nagliliwanag ang ating mga sariling buhay. Biglang, parang ako tinutukoy nito ah. No, parang, totoong-totoo to sa akin. Kanya lang, pag nagmamadali tayo, hindi natin masyadong makita. Lalo na kung natulugan pa natin. Kasi nakakaantok minsan, di ba? Pagka nakahiga ka, nagbabasa, biglang gulat ka na lang, umaga mo na natapos ang haba ng prayer time. Kaya kailangan nating balikan. Kaya alam nyo, si Epaphras ay napakagandang halimbawa na isang, kasi hindi nga kilala eh. Pati yung pangalan, pati pagbigkas ng pangalan, hirap tayo. Kasi nga, isang ordinaryong tao na ginamit ho ng isang extraordinaryong Diyos. Now listen to this. Sino sa inyo, gusto nyo yung buhay nyo may saysay? Di ba? Walang taong matino na ang gusto niya yung buhay niya walang kabuluhan. Nais nating lahat maging makabuluhan ng ating buhay. At sa totoo lang, ang Diyos, lilikha niya tayo dahil nais niyang maging makabuluhan ang ating buhay. Dahil bawat isa sa atin ay mahalaga. Gusto niyo mapatunayan kung gaano kay kahalaga? Tingnan niyo yung katabi niyo. Bakit hindi mo siya kamuka? Aba, tuwan-tuwa ka pa. hindi para insult to him. Just to remind us na ikaw ay mahalaga kasi hindi ka mass-produced. You are individually unique. Ikaw mismo, napaka-unique mo. You have your own unique strength and weaknesses. You have your own unique, parang ability na hindi lahat meron. Even your unique experiences. Diba? Unique personality. You have your own shape. Kaya wag ho kayo malungkot. Mayroon sa atin, sa katawan pa lang, may tabain. Di ba? Mayroong magagandang katawan, parang hugis ng katawan. And everybody wants na, kanya ng katawan namin. Paano yung mga bilog? Naalala ko meron akong nakilalang pastor, sabi niya, sa amin, mas gusto ko ng baging bilugan. Ay, mataba. Kasi tawag sa kanila daw sa matataba, bilugan. Kasi pagpayat naman daw, tulisan. Sabi ko, oo nga naman, mas aganda na yung bilugan, di ba? Tapos may nakausap akong doktor, sabi niya, okay lang ang mataba, kasi round is a shape. You're also in shape. No? Kanya-kanyang tingin lang yan. Okay po, pero alam niyo ba noong mga unang panahon, pag ang babae mataba, yun ang sexy? Ngayon na lang nagbago eh. Pero ang totoo, wala naman talaga yan sa hugis, nasa kalusugan. Kahit ikaw ay bilog, kung ikaw naman po ay malusog, okay lang. May mga iba naman, ang ganda ng forma ng katawan, pero may sakit. Di ba? Hindi nagtatagal. Meron namang iba, talagang nagpapaka-exercise ng gusto, tapos walang pakialam sa pangangalaga ng Diyos. Ayun, sa edad na 40, patay. Nasagasaan ng eroplano. Magtatawa kayo, meron bang ganyan? Meron. Yung nasa 911. Naunawaan? Ibig sabihin, hindi mo hawak ang iyong buhay.
Kaya lang, nais ng Diyos na sa panahon natin, mahaba man o maikli, ito ay makabuluhan. At yan ay mangyayari lamang kapag tayong mga ordinaryong tao ay kakasangkapanin ng Diyos upang ganapin ang isang extraordinaryong bagay dahil sa extraordinaryong Diyos. Naunawaan natin, it is something beyond us because God will accomplish something beyond the ordinary. Yun ang sinasabi ng Diyos. And ang napakaganda na sabi ni Chip Ingram. Nang sabi niya, God specializes in using ordinary people to do extraordinary things. No, yung quote na yan ay hindi ho yan bago. Hindi yan nagmula kay Chip Ingram. Ganyan-ganyan ang mga ginilos ng Diyos. Ordinaryong pastol ng mga tupa, ginawang hari ng Diyos. At niligtas ang Israel sa mga Pilistino. Tingnan nyo na lang po si Moses. Ordinaryong na talagang nagtatakbo at naging pastol. Ngunit ginamit ng Diyos para iligtas ang buong Israel mula sa Ehipsyo. Napansin niyo po ba yun? Mga ordinaryong tao. Si Abraham, napaka-ordinaryo. Matanda na, 75 years old, kinasangkapan ng Diyos para dalhin sa lupang pangako. Yung mga kinasangkapan ng Diyos, talagang mapapansin niyo, wala naman silang mga credentials na may pagmamalaki. Si Pedro, isang ordinaryong mangingisda. And yet, God used him to reach out to so many people and for them to experience the saving grace of God. Kaya ho, yung kaligtasan ng tao, isipin nyo, they affected not only their temporary lives, kundi maging ang kanilang eternal na kinabukasan. Kaya ho, ang Diyos, ay yan ang kanyang specialization. Kaya bago ho natin basahin, yung ating pong talata ngayong araw na ito, tingnan nyo lang po ang ginawa ho ng Diyos sa isang ordinaryong taong si Epaphras na sa kanyang buhay. Una, binahagi niya si Kristo, pinaglingkuran niya si Kristo, at siya po ay nagpasakop ng lubusan kay Kristo. If we want our lives to become extraordinary in the hands of the extraordinary God, yung buhay natin talagang maging extraordinary sa kamay ng extraordinaryong Diyos, kailangan maunawaan natin ano bang dapat kong gawin. Di ba? Siyempre, bago ko ibahagi si Kristo, dapat maranasan ko muna siya. Bago ko siya paglingkuran, dapat maintindihan ko kung sino siya sa akin. At bago ako mag-surrender, dapat maintindihan ko ba't ako nagsusurrender sa Kanya. Tama ba? Okay pa kayo? Okay, kaya hindi lang basta sharing, but understanding the reason beneath it or under it. Yung foundation yan. So simulan natin sa sharing of Christ. Now, bago ko basahin yan, gusto ko muna sabihin sa inyo to. Just to give you a background. Nung sinulat ni Pablo itong Colosas na ating binasa kanina, gusto ko maintindihan nyo na sinulat niya ito nung nakakulong siya. Hindi siya nasa isang komportabling opisina. Siya po ay nakakulong. At habang sinusulat niya yon, kung titingnan ninyo at babasahin niyo ng mabuti, parang hindi pa siya nakapasyal sa Colosas. Parang hindi niya pa nabisita ang Colosas. Parang wala siyang kinalaman sa ginawa doon, pero siya po ay nandoon, sumusulat, pinapaalala kung ano ang ginawa ng Diyos sa kanila, at nagpapakitang si Epaphras ang kinasangkapan ng Diyos upang makarating ang mensahe sa sa Colosas. Nasusundan? Now, bakit ito importante yan? Mamaya, babalikan natin. Basahin natin. Una, tingnan nyo. We give thanks to God, the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you. Ano napansin po ninyo? Sa bawat pangyayari sa buhay, isang bagay ang dapat nating hindi kakalimutan. Everything comes from the Lord. It all begins with God. Kaya ho, yung accomplishment na magkaroon ng church sa Colosas, hindi kaya ang unang ginawa ni Paul, we give thanks to God. They give glory to God. Sa bawat accomplishment sa buhay, kahit anong galing mo, kahit anong talentado ka, o kung ano man ang iyong talent, o sabihin natin napakahusay mo, wala yang mangyayari kung hindi ho sasamahan ng Diyos. Kung hindi ho i-accomplish ng Diyos. Para ho yung pagtatanim. Magtanim ka, mayroong magbubungkal, may maglalagay ng binhi, mayroong po magdidilig, pero hindi yan mabubuhay kung hindi bubuhayin ng Diyos. Naunawaan po, kahit mga bata, may mga magulang, ang ingat-ingat sa kanilang mga anak. Lahat binibigyan ng bakuna, lahat ginagawa nila para mabuhay. Pero may mga ilan na hindi nakakasurvive. Bakit?
Diyos yun eh. Yung iba ganun din sa panganganak. Yung iba parang nahipan lang ng asawa, buntis na. Andiyan pa ba kayo? Yung iba ginawa na lahat, nag-IVF na, kung ano na, kung anong BF na pinaglalagay. Hindi pa rin magkaanak. Bakit? Kasi children are from God, not from us. Nakuha ninyo? Pagdating naman sa trabaho, ganun din. May mga antsatsyaga magtrabaho, grabe. Magtrabaho ng trabaho. Parang wala nangyayari. Parang nasa Pilipinas ka. Naunawaan nyo? Pero iba, parang grabe. Wala, parang ang dali lang, naglaglag lang ng kaunti. Lumami ka na. Parang yumaman na. Bakit ganon? Lahat ng iyon, biyaya ng Diyos. Naunawaan? Kahit sa aming mga pastor, maraming mas magagaling na magturo, pero bakit minsan parang walang nangyayari sa kalang ministeryo? Nakuha ninyo? Tapos kaming mga minsan, hindi naman kami mahuhusay, pero bakit kinakasangkapan ng Diyos? Sa totoo lang, iba-iba kasi ang palatuntunan ng Diyos. Kaya wala tayong dapat ipagmamalaki. Lahat ng yan ay pagbibigay papuri sa Kanya. Amen po? Nakuha ninyo? Hindi mo pwede sabihin, ang galing mo, talagang dami. Wala ho yan doon, maniwala kayo sa hindi. Kasi marami rin akong gawain, patay. Hindi ho nabuhay. Kasi alam kong Diyos lamang po ang may kaparaanan nun. Walang sino mang mag-aangkin. Kaya we give thanks to God, the Father of our Lord Jesus Christ. Yun din ang dahilan as we celebrate our 42 years. Ang galing kasi ni Pastor Peter. Ang galing kasi na ang galing ng Diyos. Amen po? Ang galing ng Diyos. Ang ganda ng building nyo kasi. Kasi magaling ang Diyos. Walang ibang dapat papagay. We give thanks to God, the Father of our Lord Jesus Christ. Kita mo, praying always for you. Kasi naintindihan niya na maging ang pananampalataya ninyo is dependent entirely on God. And sabi niya, since we have heard of your faith in Christ Jesus and the love which you have all for all the saints. Can you imagine? Minsan, ang tagal-tagal na lang magdi-group, hindi pa rin sila totoong nagmamahalan. They still keep on disrespecting each other. They still keep on destroying each other by chismis, by kung ano-ano. Nakuha ninyo? Ang dami ko nakitang mga grupong ganyan. May mga potluck. Tuwang-tuwa sila. Ayaw na rin lang gamitin yung potluck dahil swerte daw yon. Kaya pot bless. Nag-create na tayo ng sarili nating dictionary. Praise God. Ganun tayo ka-creative. Di ba? Ngayon, magdadala sila excited. May mga ilan, hindi excited magdala. Pero pag uwi, excited magdala. O di ba? Parang sabi, grabe naman yan. Mga Christians yan. Pero wag ko kayo mag-alala. Talagang ganun, part yun ng ating growth, spiritual growth. Minsan, swapang pa tayo hanggang magiging swapang na swapang hanggang sa sobrang swapang. Masama yun. Dapat hindi ganun. Di ba? Dapat pabaligtad. Nakuha, mula kasaspangan hanggang sa maging mapagbigay. Amen? Now, ito po ang amazing na makikita ho ninyo. Kaya sabi niya, biruin nyo, nakita namin yung pagmamahal ninyo sa isa't isa. Kasi nga, sabi ng Panginoon Kristo, people will know that you are my followers because you have love for one another. Alam niyo kung meron tayo sanang matutunan lahat, kahit hindi tayo magkakilala, the mere fact that we are here, naman nag-gathering together to worship the Lord, sana pagdating natin, paglabas natin mamaya, no? Kahit nagngingitian lang din tayo, no? Tapos yung nagbibigayan tayo, kahit sa parking lang, yung paisa-isa lang, gano'n, hindi yung dinidikit pang ganyan, di ba? Ang saya-saya, para akala mo nandun ka sa EDSA, dinidikit mo para hindi siya makalusot. Di ba? Hindi naman sama magbigayan, di ba? Ngayon, kung talaga nagmamadali ka, mag-hazard light ka, sabi mo, emergency lang. O pagbibigyan ka naman siguro. Sana matutunan natin lahat yun, di ba? Hindi naman talaga dito sa 3 o'clock yun eh. Sa ibang church. Diba? Matutunan. Yun lang makita lang. Parang grabe doon. Nag-attend ako doon. Ang papait ng mga tao. Sa parking pa lang, panoorin mo. Grabe silang, napaka-courteous nila sa isa't isa. O, di ba? Ang sarap pakinggan, ano? Sana nga. Ano, sanawa, yung amen. Naintindihan? And tapos pagdating sa labas, ganyan, no? Pagbati pa lang ng usher, ang sarap sabihin, magandang hapon po. Kayo naman, magandang hapon din, hindi yung... Parang walang nakita eh, no? Tapos inaabot yung elements. Hindi pinansin. Pagdating dito, sinong walang elements? Bakit hindi mo kasi inabot? Ay, hindi kayo ito sa ibang service.
Naobserbahan ko to sa ibang service, hindi dito. Dito, mababait kayo eh. Pero what I'm trying to say is this is exactly what Paul was saying. This is something that we cannot invent. Hindi natin ito mapipilit. Maliban talaga kumilos ang Diyos sa puso natin at paalalang kasi kahit nakatatapos ng service. Di ba? Ngari lang, yung iba nga, nakikinig pa lang, ang sinisiko yung katabi. Sa'yo yan. Hindi niya nakikita, ako yon, hindi ikaw. Huwag mo siyang pakialaman. Kaya nga natutulog yan eh. Kasi ayaw kanyang iniistorbo. Diba? Kaya ang isip natin, Lord, ito yung tinuturo mo, Lord, let me learn from this. It's all by the grace of God. Kasi nga, sa totoo lang, mga bulag tayo, we cannot even see our own faults. Minsan, ang feeling natin, tayo ang laging tama. Hanggang sa kahuli-hulihan, tayo yung may tama. Diba? Now, tingnan niyo po, because of the hope laid up for you in heaven, of which you previously heard in the word of truth, the gospel. Anong pag-asa? Dahil sa mabuting balita, nagkaroon tayo ng pag-asa sa kalangitan. Sa totoo lang, lahat tayo, there is a form of, yung pang fear of death, fear of the unknown. Takot na takot tayo, saan tayo pupunta pagkatapos ito? And yet, dahil doon sa pag-asa na binigay sa atin, nagkaroon tayong pag-asa sa kalangitan, naging maliwanag sa atin yung gospel. Parang, yes, kundi dahil kay Kristo, hindi ako maliligtas. Kasi kung susunod lang ako sa utos, naku po, wala, hindi ko mape-perfect. Sino naka-perfect sa inyo ng utos? Sa 10 na lang muna, wag na muna iba. Sa 10 utos lang. Di ba? Susubukan natin. Ano ang pang-7? Oh, hindi nga natin memorize eh. Paano tayo makasusunod? Nakuha ninyo? At bukod pa doon, bare minimum yon. Pag sinabi ng Bible, thou shall not commit murder. Oh, 5, murder. Ang isip natin yung pumatay. Binayaran ko na lang siya nang pumatay. Di ba? Yun nga sabi ng isang leader natin eh. 5,000 lang daw. Sabi ko, ganon, hindi nyo hinuhuli. Ginagamit pa ninyo. Ngayon, ito na. 5,000. Tapos pinapatay. Hindi ako pumatay dyan, kaya I did not commit murder. Siya. Hindi ganun. Sabi ng Lord, kung ikaw ay may distaste sa kapatid mo, yung parang wala pa siyang ginagawa, nakita mo lang yung mukha, asar ka na. Yung iba sa atin, pagtingin pa lang, yung damit, hindi mo nagustuhan. Ano ba yan? Ba't mo ganyan magdamit yan? Nasa service. Yun, murder na yun. O, alam niyo yun? Murder na yun. O, bakit naman kita yung puso dyan? Ba't kasi doon ka nakatingin? Tingin ka sa Lord. Huwag doon sa pusod. Baka kung ano makita mo dyan, langib. Kay Lord ka tumingin. Kahit doon pa lang ano ka na eh. Parang, murder na pala yun. Oo. Kaya tingnan nyo, wala tayong pag-asa. We cannot even perfect it in 1 hour. And praise God, Jesus Christ came to save us because we cannot save ourselves. Kaya nagkaroon tayo ng pag-asa ng kalangitan. At yun ang mabuting balita. May solusyon na. May gamot na sa kamatayan. Which has come to you just as in all the world, so it is constantly bearing fruit, increasing. Because this gospel is a living word. At dahil ito'y buhay, it will continue to increase. It will continue to bear fruit. Hindi ito patay. Hindi ito pwedeng walang mangyari sa buhay ng taong nakakilala at nakaranas ng mabuting balita ng Panginoon Jesucristo. Kaya if you're saying, I experienced the gospel at walang nangyari sa buhay natin, there is something wrong. Mali yung gospel na natanggap mo. Kasi walang nangyari sa atin. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, ang sino mang kumain ng aking laman at kumain at uminom ng aking dugo, yan ang maliligtas. Anong ibig sabihin doon? Yung dinidiscuss niya is about faith. Ang totoong pananampalataya, yung kinain mo, kunyari kinain mo yung baka, ikaw at ang baka ay naging isa. Bakit? Yung kinain mo, magiging parte na ng katawan mo. It will affect you. Imposible hindi ka maapektuhan ng kinain mo. Tama ba? Ganon din kaya, kung nanampalataya ka kay Jesus, kinain mo, imposible hindi ka maapektuhan. Ganon din, ganon ang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ganon ang pananampalataya sa Kristiyanismo. Kaya it will bear fruit, it will increase, and sabi niya, and it has been doing in you since the day, diba? Since the day you heard of it and understood the grace of God. Yan ay naging totoo sa'yo, nangyayari sa'yo, mula nang narinig mo at naranasan mo ang biyaya ng Diyos. Ngayon, tanong niyo sarili niyo, nangyayari ba sa ngayon yan? Diba? Hindi ko sinasabing
agad-agad bago ka nang nilalang. As I've said, God celebrates progress, not perfection. Hindi tayo naging 100% perfect, but as we are improving, as we are growing, talagang tuwan-tuwa ang Diyos, yes, you are doing great. Di ba? Nadapa ka ulit. Di ba, tayo. Nakadalawang hakbang ka na, nakatatlo ka na, nakaapat ka na. Congratulations. Nakuha? Pero it is increasing and it is bearing fruit. Una, konti lang yung prutas, 3 lang. Biglang naging 10 na, 100 na, 800 na. Ibig sabihin, continuously increasing. Yun naman, tindan nyo, yun ang nature ng Christian life na nakaranas ng biyaya ng Diyos. And look at this, just as you learned it from Epaphras, our beloved fellow bondservant, who is a faithful servant of Christ on our behalf. And in verse 8, and he also informed us of your love in the Spirit. Now, what have you noticed? Now, tingnan nyo, as you read the scripture, tingnan nyo, obserbahan nyo, without using any form of application. Anong naobserbahan ninyo? Tingnan nyo ha, balikan lang natin para maintindihan nyo lang. Sa verse 7, just as you have learned it from Epaphras. Ano sinasabi niya? Tingnan niyo yung word na learned. Yung po mga taga-Colossae, hindi ho nila na-discover yung gospel. Hindi ho nila yung nadapa sila. Ito yung gospel. Binagdudugtong-dugtong. O kaya naman, bigla sila na naginip, ito yung gospel. Hindi ho. They learned it. From whom? From Epaphras. Anong sinasabi niya? The gospel is meant to be shared. Naunawaan, etong si Epaphras, after receiving the gospel, somebody shared to him the gospel, binahagi niya, bumalik agad siya sa kanyang sa hometown, and he started sharing the gospel. At hindi madali mag-share sa Colossae. Bakit? Punong-puno ng mga philosophers doon. Grabe yung mga tao doon. Pilosopo, naniniwala kung saan-saang mga pagan practices, kung ano-ano, ang dami lang pinaniniwala. Pati anghel, dinasamba nila. So, ibig sabihin, these are very religious people na ang kanilang katotohanan is far, far away from the truth of the gospel. Nasusundan po. And yet, hindi niya inalintana. Napuntahan niya yun at magministeryo siya sa mga taga-Colossae. Kasi nga ho, yung gospel is meant to be shared. Pakisabi nga ulit, the gospel is meant to be shared. Diba? Napansin po ba ninyo na sa kwentong ito, the gospel, sinishare ni Epaphras kasi hindi si Epaphras ang sentro, si Jesus. The good news. Si Jesus ang sentro. Iyan ang tunay na servant ng Diyos. Hindi niya gustong makilala ang kanyang pangalan. Ang gusto niya makilala ng tao si Jesus. Kaya you learned it from Him. Hindi yun, nakilala niyo si Epaphras. Wow! Hindi. Sabi niya, hindi. Nakilala nila ang gospel through Epaphras. Every believer is called. Pero alam niyo po, gusto ko lang itanong to sa inyo. Pag narinig po ninyo yung, kasi di ba yung mga nagsishare, tawag sa kanila, minsan evangelist eh. Pag narinig yung salitang evangelist, ano po pasok sa isip nyo? Nagsishare. Pero talagang, ano ang mga kilalang evangelist? Yan, si Billy Graham, sila Luis Palau, di ba? Ang daming mga kilalang evangelist. At pinsan sabi, share mo yung gospel. Hindi naman ako evangelist eh. Di ba? Narinig niyo yan? Hindi naman ako evangelist, hindi naman marunong mag-pray dyan. Hindi, sa totoo lang, sa atin, hindi man tayo tinawag na evangelist dahil hindi tayo gifted doon. Kasi hindi lahat gifted sa evangelism, no? Para ibig sabihin, hindi lahat may gift of evangelism. Kaya some have, are gifted with some are prophets, some are evangelists. Naalala niyo sa Ephesians 4? Ngayon, totoo naman yun. Pero we are all called witnesses. Tama ba? Sabi, and you shall receive power from on high, and you shall be my witnesses. Tama? Ngayon, pag witness ka sa court, para maging credible ka, ano dapat ang qualification? Na-experience mo, nakita mo ng personal. Tama ba? Tama? Pagkwento lang ng iba, anong tawag doon? Hearsay. Sa Tagalog, chismis. Nakuha ninyo? Napanood ko yun sa Senate eh.
Diba, sabi niya. Tapos, ngayon, ang punto, hindi admissible sa korte ang hearsay. Ang tanging tanggap lamang ay yung personal mong na witness. So when God tells us to be His witnesses, na-experience mo personally si Jesus. Alam mong buhay siya kasi na-experience mo. Nakuha. Ngayon, sabi ng Lord, for everyone who witnessed Jesus, who experienced Jesus, are called His witnesses. Kaya nga, sabi ho ni Todd, True Blood, evangelism is not a professional job for a few trained men, but it is instead the unrelenting responsibility of every person who belongs to the company of Jesus. Kung sinasabi mong Christian ka, dahil ikaw ay witness, every time that God will call you on the witness stand to testify to somebody else, to prove who Jesus is, kailangan mong tumayo. Kasi sabi sa Leviticus, pag hindi ka tumayo, you will bear the guilt. Naunawaan? Andiyan pa kayo? So tayong lahat, hinirang ng Diyos to be His witness. Wow, ang blessing naman natin, di ba? Una-una, kasi na-experience natin. Hindi ito trabaho ng pastor lamang, hindi ito trabaho ng missionary or D-group leader, hindi ito trabaho ng mga nasa full-time workers, kundi lahat ng kabilang kay Jesus, tinawag niyang mga patotoo or saksi. May susundan. Sino dito ang mga kabilang kay Jesus? Tingnan ko ang inyong mga kamay. Yung iba, sino ang nalilito? Talaga bang kabilang ako kay Jesus? Diba? Ngayon, kung ikay kabilang kay Jesus, ano ka? Witness. Are you following? No, ikaw ngayon ay hinirang. Tignan niyo sabi ng Bible. Kaya it is meant to be shared. How then will they call on Him in whom they have not believed? How will they believe in Him whom they have not heard? And how will they hear without a preacher? Yung word na preacher, messenger. Nagsasabi ng message, di ba? Nagpapadala. Kaya nga ho, sabi nga ho, ang normal na paraan ng Diyos para abutin ang tao ay gamitin ang tao. Naunawaan? Kasi paano tayo magkakaunawaan kung ang gagamitin ng Diyos kabayo? Sabihin siya, mahal ka ni Jesus! Kahit ikaw matatawa ka lang, kasi hindi kayo magkakaintindihan eh. Kaya nga ang galing ng Lord, no? In His desire to reach us out, anong ginawa niya? Nagkatawang tao. Para maintindihan. Maintindihan natin ang puso niya, maintindihan niya. Alam niya, naintindihan niya tayo, kaya lang tayo, hindi natin siya maintindihan. Kasi siya nagkatawang tao. And ganun din ang hinahangad ng Diyos sa atin. Alam niyo, minsan, kaya hindi tayo maintindihan ng taga-mundo, yung buhay natin at saka mga salita natin, ang layo-layo na sa katotohanan. Napansin niyo ba yun? Kayo iba nagdurusa, ang sakit to talaga na akin. Huwag mong amining may sakit ka. Huwag. Magkakasakit ka lalo. Masakit na eh. Huwag. Magtiwala ka sa Diyos. Minsan hindi na tayo makatotohanan. Sabi ng Diyos, weep with those who weep and rejoice with those who rejoice. Kung nasasaktan ka, andito ako, nakikiramay ako sa'yo. Pero pag-pray natin, okay lang sa'yo? Pag-pray natin na bigyan kaibsan ng Diyos ang pait ng yung pinagdadaanan. At least nakikiramay ka. Minsan na, hirap na talaga ako kami, wala ako kami makain. Wala kasing faith. Kailangan mong tanggapin si Jesus para hindi ka na magutom. Nag-pray, gutom pa rin po ako. Nakuha ninyo? Kasi ang sinasabi ng Diyos, tayo patotoo. Ang Diyos ko, makatotohanan. He provides. Ito, kumain tayo. Hindi ka nahihiya. Alam niyo ba nakakalungkot minsan mga Christians? Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Meron kausap na galing sa Amerika. Tumutulong sila sa mga mahihirap. Pero ang nangyayari, pag sila po ay nakakatanggap ng donasyon, pinapaltan nila yung donasyon para ibibigay sa mahirap. Para lagay natin sa Pilipinas context ha. Nakatanggap ka ng spam. As in spam. Less sodium, 25%. Yun ang tatanggap. Pinaltan ng maling. Bakit? Masarap ng spam. Yung maling spam yan. hindi na yan tulong. Ibig sabihin, donation, ikaw yung taga-distribute.
binigay yan nung para sa kanila, hindi para sa iyo. Bakit ka nakikiagaw? Nakuha ninyo? And as Christians, hindi tayo makikiagaw. Kasi our satisfaction is from God. Tama ba? O ngayon, hindi na spam na natanggap, scam. Di ba nakuha ninyo? Ganyan ang nangyayari. Kahit sa mga ayuda, kaya hirap na hindi mo mapagtiwalaan. Talaga bang 8,000 ang pinabibigay o 8 piso? Anong totoo? Wala akong inaakusahan ha. Ang sinasabi ko lang, ganyan ang mga nangyayari. But for us Christians, the reason why they should trust us because we're doing the right thing. Hindi natin kinukuha yung bagay na hindi para sa atin kasi binibigay natin, kasi our satisfaction in the Lord. That is a testimony in itself. Tama? Kaya they will now listen to the message of God. Kaya minsan hindi nila tayo maintindihan kasi hindi na natin iniintindi ang mga sinasabi natin. Kaya may magpipreach, si Lord ang nagpo-provide ng pangailangan. Love offering, love offering, love offering. Ano ba naman tayo? Diba? Parang napapahiya ang Panginoon Diyos. Hindi kailangan ng Diyos ang pera natin. Pero sa sandaling nasa Panginoon Diyos ka, hindi mo pagdadamutan ng Diyos. Dahil alam mo, lahat ng bagay ay Kanya. Naunawaan? Kaya napansin niyo, hindi tayo nagpapaksa ng basket. Bakit? Kusang loob mong gagawin yan dahil sa relasyon mo sa Panginoon Diyos. Hindi kita kailangan pigilan, pilitin na, bigay mo na, ibigay. Kung hindi, yung iba may mga action pa, ibigay natin lahat sa Panginoon Diyos. Nang sa ganon, managana tayong lahat. May action pa eh. Di ba? Walang ganon. Bakit? We trust in the living God. Kaya sabi ng Bible, sabi nga ni Charles Stanley, God's plan for enlarging His kingdom is so simple. Isang tao, sasabihin sa isang tao ang tungkol sa ating tagapagligtas. Kaya lang, sobra tayong abala. Ang dami nating mga excuses. Tandaan nyo ha, sa bawat taong na-miss natin, na mabahagian ng mabuting balita, ay meron pong eternal consequence. Now, hindi ko sinasabi na nakasalalay ang kaligtasan ng taong yan sa ating pagsunod sa Diyos. Because nobody can stop the plans of God. Sabi nga sa Job, sabi ng Job, I know that you can do all things and that no purpose of yours can be thwarted. Ang sinasabi ko lang, if Epaphras, for example, hindi bumalik sa Colossae, hindi niya sinare yung gospel sa Colossae, siyempre yung Colossae matutuloy pa rin, yung plano ng Diyos matutuloy pa rin, pero mamimiss ni Epaphras ang isang extraordinaryong pagkakataon para siya po ay makagawa ng extraordinaryong bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng extraordinaryong Diyos. Naunawan? Kaya nga, Epaphras would have missed the privilege of being used by God. Sayang! Di ba? Kumbaga, hindi nakaatang sa ating mga balikat ang kaligtasan ng sinumang tao dahil yan ay si Lord yan. Pero God is inviting all of us to be part of His program. Nang sa ganon, sasabihin sa langit, well done, good and faithful servant. Napaka-tapat mo. Sumama ka't sinamahan mo ako at tayo'y partners. Kaya nga sabi sa Corinthians, ano sabi ni Paul? Sabi niya, for we are God, what? God's fellow workers. What an invitation! Pero mo, parang ganito, kung ikaw ay nasa basketball, bigla kang niyaya ni Stephen Curry, kampi tayo, lalaro tayo dyan sa CCF. Gusto mo bang kumampi? Panalo, di ba? Pagkakataon na to. Halimbawa lang si Alex Ayala, biglang merong kompetisyon ng tennis lang dyan. Sabi niya, doubles. Halika, sama ka sa akin. Tayong dalawa, kampi tayo. Gusto mo bang kumampi? Tennis player ka ha? Kung hindi ka tennis player, kung pickleball ka wag. Pero kung tennis player ka, at talagang competitive ka, naku, yes! Kakampi ko siya, di ba? Excited ka. Pero sabi ng Lord, alika, magkukuha tayo at magliligtas tayo ng mga tao. Alika, sama ka. Tayo magkasama. Sasama ka, hindi. Pag-isipang mabuti. Kung matino kang tao, ay sasama ako, sigurado to, panalo to. Sasamahan ako Di ba, yun nga sabi ng Panginoon Diyos, tinan nyo, kahit sa Esther, ano sabi sa Esther? Nung ayaw ni Esther, kasi sabi ni Esther, ayoko, delikado yan, mamamatay ako dyan. Sabi ni Mordecai, kung mananatili kang tahimik sa panahon na ito, yung kaligtasan o pagliligtas ng Diyos, para sa Hudyo, ay mangyari sa ibang lugar. At ikaw, at ang iyong ama, at ang iyong tahanan, ay magdurusa. At malay mo, kaya ka nandiyan
para sa panahon na ito. Are you following? Di ba? Parang binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. Ngayon, nung naligtas ang buong Hudyo, di glory din kay Esther yun, that somehow the Lord used her. Di ba? Di ba? Ganon din tayo. Naligtas yung tao ito pagdating sa langit. Tatawagin ka ni Lord. Anong pangalan niyo po? Ha? Joseph. Wow, Joseph! Ano ba lang? Joseph, liga. Tingnan mo ito, tingnan mo ito si Tom. Naligtas dahil sa'yo. Naku, Joseph. Bibigyan kita ng corona. Na, dahil sa kaligtasan ng taong ito. Tapos ito, si Tom naman po ito. Kuya, salamat talaga. Yayakapin mo. Naligtas ako dahil sa'yo. Di ba? Imagine, sino naman ako hindi naman ako namatay sa krus. Binigyan ka lang ng pribileyo ng Diyos to partner with Him. Kaya every time we worship and serve God, remember this, walang utang ang Diyos sa atin. It is a privilege. Kaya huwag tayo reklamo ng reklamo. Yung yayain at imbitahin tayo ng Diyos, alam niyo yung narinig ko sa speech ni Yale, hindi naman ako maiimbitahan sa Malacanang kung hindi ako nananalo. Pero si Lord, wala tayong kapana-panalo. Sumama lang tayo. God is not looking for extraordinary people to accomplish extraordinary things. He's just looking for faithful availability. Pakisabi nyo nga, faithful availability. Yun ang hinahanap ng Diyos. Maging available lang tayo at maging tapat tayo. Kaya, ang tanong nga, can God accomplish His plan? Of course. Will Esther experience the joy of being used by God? If she did not obey, hindi. She missed it. But praise God, she obeyed. Praise God, she brought the issue to the Lord Himself. Nag-fasting siya. Then she obeyed. If I perish, I will perish. Ang tanong sa atin ngayon, will you join the Lord? Will we join Him? Kaya Christianity has always been one beggar telling another beggar where to find bread. Di ba? Nakikiisa lang tayo sa Panginoon Diyos. He also tells us how, itong ganda kay Epaphras, no? Hindi lang siya tinuro yung paano siya nag-share, kundi paano siya nabuhay after coming Christ. Sabi niya, he also tells us how he lived after coming to Christ. Pinakita niya doon. Diba? Pinakita niya, ganito siya. Tandaan natin to hindi tayo kailangan ng Diyos. But He graciously includes us in His mission. Are you following? Kaya walang pagmamalaki dito. If we are used by God, hallelujah. If not, Lord, kaya yung prayer na, Lord, pwede niyo ba akong gamitin? Ang sabi ng Lord, hindi. Handa ka bang magpagamit? Naunawaan. Kaya tingnan niyo po. Kilala niyo si Edward Kimball? Alam niyo, itong si Edward Kimball, siya po ay, kumbaga, ako pastor, nakikita niyo ako sa harapan. Si Edward Kimball ay parang teacher sa next gen. Parang ganun. Teacher sa Sunday school. Merong maliit na grupo ng mga estudyante, yun ang tinuturuan niya, Sunday school. Isang araw, sinabi sa kanyang Panginoon Diyos, pumunta ka sa isang estudyante mo na nagtitinda ng sapatos at ibahagi mo ang katotohanan ko. Naku, kabang-kaba ho siya. Ayon sa kanyang journal, sobrang kaba niya. Tulad din natin, takot na takot. At di niya alam anong sasabihin niya, pero sumunod siya sa Panginoon Diyos. At dahil doon, ang batang kanyang nakausap ay si D.L. Moody. Si D.L. Moody ay naging sikat at kilalang evangelist. Dahil sa kanyang ministeryo, nagkaroon ng Moody Bible Institute, dahil sa kanyang ministeryo, napanalunan niya sa Panginoon Diyos si Wilbur Chapman. Si Wilbur Chapman nagkaroon na naman din ng matinding ministeryo, ang Chapman Ministry, kung saan na-impluwensya niya si Billy Sunday. At si Billy Sunday, na siyang dating kilalang baseball player, nakakilala sa Panginoon, kinasangkapan din ng Panginoon Diyos na kung saan si Mordecai Ham ay nakakilala sa Panginoon Diyos. At si Mordecai Ham, nagkaroon din ng matinding ministry at doon nakilala si Billy Graham. Nakilala ni Billy Graham ang Panginoon Diyos. At lumipas ang maraming panahon. Si Billy Graham, sa isang kanyang Biblia, may nakatagpo rin ng isang Biblia nakalagay doon, I found it. At isa sa mga nakatagpo na yon ay walang iba kundi ang iyong lingkod. Kaya yung simpleng tao na ordinaryo, walang nakakakilala, si Edward Kimball, pagdating sa langit, siya ang totoong titiningalain at pagpapalain ng Diyos.
Kaya don't ever think that wala kang magagawa. Hindi naman kailangan maraming tao kausap mo eh. Marahil yung kausap mo lang yung katabi mo sa opisina. Marahil yung kaklase mo lang. Marahil yung kapitbahay mo. Hindi aksidente yun eh. Marahil yung nakasakyan mong Grab na driver. Hindi naman aksidente yun eh. Dahil wala namang aksidente sa Diyos. Ang kailangan lang ay maging sensitibo tayo sa pangunguna ng ating Panginoon Diyos. Naalala ko nga, tuwan-tuwa ako sa kwento ni Pastor Ricky kanina. There was one of our members, nag-decide po, imbitahin ng kanyang kagrupo sa D-group na yung kanyang discipleship na mag-jogging, ordinary jogging sa umaga. Nasama-sama sila noong February. At ang Holy Spirit pinramp sila, sabi ganun, bakit hindi kayo sama-sama mag-exercise at mag-share ng gospel? Kaya sa unang gabi nila, they were able to share the gospel to more than 10 people. Then more people joined. Dami pang sumama sa kanilang pagtakbo, sa pag-share ng gospel. At tinawag lang kanilang grupo as Tuesday Run. Yung Tuesday, hindi Tuesday, kundi they chose the day. Tuesday Run. At yung kanilang run, ang ibig sabihin ay reach out intentionally, understand their story, and navigate them to Christ. At dahil doon, tingnan nyo naman, ang dami lang na panalunan sa Panginoon Diyos, more than 800 parang was able to hear the gospel. They never stop inviting, they never stop sharing. Tumatakbo lang yan. Kahit na maliit na bagay, sa totoo lang, pagka gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Naintindihan? At sa kahuli-ulan, kung ayaw mo, wag mo. Sino lugi? Ikaw. Tayo, kung hindi tayo susunod sa Diyos. Kaya hindi lang ho siya nag-share ng gospel, he understood that everyone who obeys God and follows God, to accomplish extraordinary, you have to serve Christ, not to serve ourselves. We're not doing this to serve our purposes, para maging sikat tayo. Hindi yun ang ating hangad. God wants us to serve the Lord. Kasi tingnan nyo, He served Christ. Tingnan nyo po, sa Colossians chapter 1, look at how si Epaphras was described. A beloved fellow bond servant who is a faithful servant of Christ on our behalf. Ano napansin po ninyo? Tingnan niyo po anong salitang makikita ninyo? Para ho lalo niyo maintindihan, hindi natin ginagawa to para maging katanggap-tanggap sa Diyos, para mahalin tayo lalo ng Diyos. Hindi ganon. Ang totoo niyan, bago ka maging bond servant, ang unang sinabi niya, beloved fellow bond servant. Bakit? Minahal ka muna ng Diyos, sobrang mahal na mahal ka ng Lord, bago kanya, tiyayang sumama sa kanya at magtrabaho. Because we are not there to earn His favor, to earn His love. We are loved. Kaya naman, sa sobrang pagmamahal, we want to serve God. Naunawaan natin? Kaya hindi tayo nagsishare ng gospel para matuwa ang Lord sa atin. Hindi. We share the gospel kasi natutuwa ang Diyos sa atin. Nakuha niyo yung difference? Kumbaga, mahal ka na ng Diyos. Wala na mababago doon. Mahal ka na, kaya naman, gagawin mo kung ano yung nakakatuwa at nabibless ang Diyos, ay parang napiplease ang Diyos. Di ba? We are not trying to earn God's love. We are exerting effort because we are loved by God. Naunawaan po? Subukan niyo sa bahay. Di ba, yung iba, parang hirap na hirap, pasan-pasan ng buong mundo, trying to please their parents, kasi feeling nila hindi sila mahal kung hindi sila mag-a-accomplish ng bagay. Baligtad. Kapag ang bata, alam nilang mahal na mahal sila, they will accomplish great things for God. Amen? And for their parents. Nakita ko kasi yun eh. Yung baga may mga anak na sobrang pagmamahal nila sa magulang nila, they don't want to displease their parents. Kaya they accomplish better. Pero yung mga trying hard to please their parents, kasi may mga magulang talaga, ang hirap i-please, no? Naka 99 ako. Bakit hindi 100? Kulang pa po ba? Kulang pa yan. Bobo. 99 po. Umuwi, naka 100 ako. Ba't wala kang bonus points? Dapat 101. May problema na yung tatay na yun. Nakuha ninyo. Alam niyo, may mga taong ganyan. Hirap ma-please. Parang ayaw nilang matuwa yung tao na natutuwa ka.
Nakuha ninyo? Kaya ako nagpapasalamat talaga ako sa Diyos, mga anak ko, nakakatuwa. Kasi minsan, sa sobrang, bigla lang ako yayakapin. Bigla lang ako talagang, i-encourage pa. Sobrang blessed na blessed ako. Parang as you know that they're doing things because they just feel that they are loved. Naunawan? Yun ang sinasabi ng Diyos. We are loved. Kaya naman, we can honestly say na we are fellow bondservant. Ano ba ibig sabihin ng bondservant? Yung salitang bondservant ay doulos. Ang ibig sabihin ng doulos, isang alipin na wala na siyang pag-aaring sarili. Todo niyang binigay na sa Panginoon Diyos. Parang ganito yan. Sa Old Testament, pag ikaw ay sobrang hirap at nabenta ka bilang alipin, binigyan ka pa rin ng karapatan na after 6 years, on the 7th year, pawawalan ka nila. Kaya pag napawalan ka na nila, yun, pwede ka nang umuwi. Pero you can also decide to stay. Makikita niya sa Deuteronomy 15, for example, if a kinsman, a Hebrew man or woman is sold to you, then he shall serve you 6 years. But in the 7th year, you shall set him free. Ngayon, if she decides or if he decides na magstay, ano sabi niya? Tingnan niyo, salunin na natin. Sabi niya, you shall remember that you were a slave in the land of Egypt and the Lord your God redeemed you. Therefore, I command you to this day. It shall come about if he says to you, pag sinabi niya, if I will not go out from you, hindi po ako aalis. I still decide na manatili na sa iyo because He loves you and your household since He fares well with you. Sa sobrang tuwa niya sa iyo, sobrang pagmamahal na naramdaman niya sa iyo. Kahit na alipin lang siya, natrato siyang anak, natrato siyang kabahagi ng pamilya. Sabi niya, hindi na po ako aalis. Then you shall take an awl and pierce through his ear into the door, and he shall be your servant forever. Yun ang tinatawag na bond servant. Yung pierce your ear, anong ginagamit niya? Parang ice pick, itutusok yun, no? Idaan sa pinto. Kaya lalagyan ka ngayon ng hikaw. At pag may hikaw ka na, palatandaan yun that you are a bond servant. Ganon din ang naging desisyon ng katulad ni Epaphras. Because of the great love of God, na dinicide niya, I am the bond servant. Hindi lang ako, kundi my fellow bond servant, sabi ni Paul. And alam niyo po, nakakatuwa, sa kanilang pagtatrabaho, they don't find it parang bilang pabigat. Parang si Brother Lawrence, pamilya kay Brother Lawrence. Si Brother Lawrence, hindi preacher, hindi siya kilalang tao, pero siya po ay nakilala sa kanyang aklat na presence of God. Alam niyo kung anong trabaho niya? Sa kitchen, naghuhugas ng plato. And sabi sa kanya, bakit puti na tsatsaga mo yan? Tagal-tagal mo dito sa paghugas ng plato. Hindi mo naintindihan. Sa aking paghuhugas, ginagawa ko ito lahat para sa Panginoon Diyos. At dahil dito, lagi kong nararamdaman na isang pagsamba sa Diyos na aking pinaglilingkuran. And I pray that every time we do things for God, hindi magiging kabigatan sa inyo. Hindi yung pagdating sa linggo, ka mag-service tayo. Ako naman din. Pagod ako, naantok ako eh. Bakit ano bang nangyari? Nagpuyat nga ako eh. Bakit kasi napuyat ka? 23 episodes yun eh. Kaya ka pala napuyat. Di ba? Pero dapat yung excited ka kasi Lord, ikaw to eh. Ikaw to eh. Yung mga lalaki nga, pag i-date nila yung girlfriend nila o kaya yung crush nila, baka wala 8 o'clock ang usapan, o kaya sabi natin 3 o'clock ang usapan. Baka 8 ng umaga, nandoon eh. Nag-iintay na eh. O kaya naghahanda na. Tama ba? Kung si Lord ang ating lover, hindi ba tayo dapat excited? Yung iba excited nga, ang aga dito eh. Dito na natulog eh. Di ba? Kaya dito, ang ating pagsamba sa Diyos, kaya dahil sinasabi natin, I'm a bondservant of the Lord. My life is no longer my own. My career belongs to Christ. My family belongs to Christ. My finances belong to Christ. My future belongs to Christ. Kaya whatever you do, do your work heartily as for the Lord rather than for men. At hindi natapos. Sabi niya, faithful servant. Sarap, no? Parang sa faithful servant of Christ. Di ba? Pag-isipan niyo mabuti. Yun yung mga ma-oobserbahan yung sinabi tungkol kay Epaphras. Ano ibig sabihin nun? Hindi sabi niya, dahil siya'y talented, dahil siya'y brilliant, charismatic, faithful. Sabi niya, hindi yun ang standard ng Diyos. Para sa Panginoon Diyos, ang hinahanap niya ay yung tapat na naglilingkod sa Kanya.
Naunawaan po? Paano mo nalaman yon? Hindi niya ginagawa yung bagay-bagay with his own strength. He brings his issue to the Lord in prayer. Minsan, di ba, tayo po, gusto natin lumago sa Panginoon Diyos. We want to join a D group dahil in-encourage natin lahat, join a D group. Hindi, pinipilit ng D group, kailangan ko mag-D group. Hindi. Yung mga D group leader naman, kailangan sumunod ka sa akin. Hindi ganon. You bring that issue to the Lord. Paano? Tinan siya, Epaphras, who is one of your number, a bondslave of Jesus Christ, sends you his greeting, always laboring earnestly. Alam niyo ba yung laboring earnestly? Parang napanood ko yung isa sa mga laro ni Alex, yung dapa na talagang inaabol pa. Ganyan. Hindi ko magawa dito kasi madudumi yung damit ko eh. Pero doon ko nakita, sabi ko, grabe, yun yung laboring earnestly. Walang pakialam ko ano mangyari sa kanila. Parang talagang inaabol. Sabi ko, wow. Naunawaan? Wala akong takot marumihan, magasgasan, masugatan. Ganun ang ginawa ni Epaphras. Lord! Nung nagpe-pray siya, hindi siya nagpe-pray para lang masabing nagpe-pray. Lord, nagpe-pray ko po at pagpalain mo siya, maligtas na siya. Hindi. Lord, kailangan mo siya iligtas. Para si John Knox, Lord, give me Scotland or else I die. Naintindihan? Hello? Ilan sa inyo nagpe-pray sa Pilipinas? Lord, bigay mo sa akin Pilipinas, hindi. Patay na lang. Yung Pilipinas. Isang ganun ang ating prayer. Ang layo no? Kakalungkot, di ba? Kaya nga, yun ang challenge sa atin ng Panginoon Diyos. And friends, I pray that we will learn to trust the Lord and really give our best to Him. Ang tanong mo sa atin ngayon what kind of servant are we becoming? Diba? God has not called me. Sabi nga ni Mother Teresa, we may not believe everything she believes, but what she said is something parang eye-opener. God has not called me to be successful. He has called me to be faithful. Amen? Kaya we need to surrender to Christ. Bakit to surrender to Christ? Epaphras, he surrendered to Christ. Paano natin nalaman? Sabi niya, Epaphras, my fellow prisoner in Christ Jesus, greets you. Hindi lamang siya nagministeryo. He was willing to be imprisoned along with Paul. Di ba? Hindi out of convenience. Na alam niyo po, pag nakilala talaga natin ng Diyos, hindi tayo parang religious lang. Makakalimutan niyo yung kalalagayan ng ating mga katawan. Lalagpasan niyo yung mga nararamdaman. Lalagpasan niyo dahil iniisip natin, hindi na tungkol sa nararamdaman ko. Ito'y tungkol sa Panginoon Kristong pinaglilingkuran ko. Amen? Pakinggan po natin ang testimony ng ating kapatid, si si Lenny. Sorry Lenny, nakalimutan ko. Lenny Veronilla. Yan. Palakpakan po natin Panginoon para po kay Lenny. Praise God. Maayong hapon, good afternoon. In 2018, at 24 years old, I was diagnosed with stage 4 cancer. After a 9-centimeter mass was found in the middle of my chest. I had to trade my nursing scrubs for patient gowns, moving from standing beside the surgeon to assist with surgeries, to lying on the operating table, having my own chest split open. The doctors identified the mass as an invasive cortical thymoma, a rare cancer originating in my thymus gland. I underwent surgery in my hometown of Cagayan de Oro, followed by chemotherapy and radiotherapy here in Metro Manila. Unfortunately, the disease progressed. The mass grew and lesions spread to my lungs and kidneys. My prognosis was grim, so poor that unbeknownst to me, one of my doctors told my parents I had only 6 months to live. It was an incredibly difficult time for our family, but God carried us through. I once read that God allows crisis in our lives to bring us into a deep, deep faith. For me, cancer was that spiritual turning point. I grew up knowing about Jesus, but it was through my cancer journey that I truly got to know Him personally. I began watching CCF sermons online, eventually attended in person, and joined a discipleship group that I later met face-to-face.
In 2019, right before returning to Cagayan de Oro for palliative treatment, a pathology review revealed a completely different diagnosis: primary mediastinal large B-cell lymphoma, a rare and aggressive type of blood cancer. I had been misdiagnosed. My family and I were baffled, yet we chose to see it as an answered prayer, a miracle in a misdiagnosis, because it meant I now had a better chance of survival. I restarted chemotherapy in Cagayan de Oro. After several cycles, however, I developed severe pneumonia. Placed in the intensive care unit, I ultimately had to be airlifted to Metro Manila, where I was hooked to a non-invasive mechanical ventilator to force air into my lungs. I wanted to cry, but all I could do and think of was breathe. Hinga, ginhawa in Bisaya. I thought that was it, my earthly end. But by God's grace, I pulled through. The tears finally came when I was transferred to a regular room. I cried for my family, I cried for myself, and I cried out to God, thanking Him for keeping me alive. After spending a month in the hospital, we tried to resume chemotherapy, but it was no longer working. My cancer was declared refractory or resistant to treatment. I needed a different chemo regimen and a stem cell transplant. We moved forward with another line of treatment, but that failed too. The disease was still progressing, and I was in so much pain. I asked God so many questions. Why, God? How long, God? When, God? Even when I don't understand His ways, I rest in the knowledge that He is faithful. He will never leave me, and He will never forsake me. I find comfort not only in His promise of healing, but above all, in His promise of resurrection. In 2020, still by God's grace, a new regimen finally worked. After 2 years of relentless treatments, a misdiagnosis, and surviving severe pneumonia, my cancer was in complete remission. To ensure it stayed that way for years to come, I underwent a stem cell transplant. This required another month-long hospital stay right at the height of the COVID-19 pandemic. Managing the costs and logistics during a lockdown was terribly difficult, but my loved ones rallied together, crowdfunding financial support and arranging transport for blood donors. We were asked to prepare at least 4 donors for red blood cells and platelets. My sister also had to be admitted as my stem cell donor, becoming quite literally my hero. I remain amazed by how God placed the right people in my life. While the transplant itself was unimaginably tough, recovery has been its own long journey. It has required repeated tests, regular consultations, and tapering off medications only to restart them. Even now, I still deal with the long-term side effects of treatment, alongside waves of anxiety, fear, and grief. Yet an author once wrote that cancer is a disease where attitude is everything. So I choose an attitude of gratitude. I am deeply thankful to be alive and immensely grateful to my doctors, nurses, family, and friends who stood by me through a physically, psychologically, and financially exhausting battle. We could never have afforded my treatments without the overwhelming generosity of so many people, including strangers. Most importantly, I choose an attitude of faith.
trusting wholeheartedly in a God who heals and restores. Grace upon grace, God made a way for me to return to school, complete my master's degree, and resume my nursing practice as a campus nurse. He also led me to connect with fellow young adults with cancer. Together, we founded Cancer sa Adolescents and Young Adults, or KAYA, a non-profit organization committed to providing a safe space for Filipinos aged 15 to 39 with cancer. Bringing me deeper into this mission, God allowed me to meet Kyla, a fellow young adult with cancer from CCF. She introduced me to Tita Ivy and Tita Eva, inspirational cancer thrivers and spiritual mentors. With Kyla's passion, Tita Ivy's support, and Tita Eva's leadership, we formed Grace Navigators, a discipleship group dedicated to walking alongside young adults with cancer. Our demographic faces unique challenges. Just as we are reaching major life milestones like finishing school, building careers, or getting married, a cancer diagnosis turns our world upside down. Grace Navigators aims to help these young adults navigate the highs and lows of life amidst cancer. We remind one another that we are never alone and that Jesus, our living hope, is with us through it all. Beyond our monthly online Bible study, we connect through in-person meetups, home and hospital visits, and support during wake services. It has now been 8 years since an ordinary chest x-ray thrust me into an extraordinary cancer journey with an even more extraordinary God. While preparing this testimony, I revisited my old blog posts documenting the ordeal and found myself in awe of God's grace all over again. I am reminded of how intimately present He was, both in the smallest details and the biggest moments. Back then, I made a promise to Him to fight the good fight of faith and to make known His goodness and faithfulness in my life. I am Lenny Rose Veronilla, an ordinary person serving a good, faithful, and extraordinary God. To God be the glory. Alam niyo po, doon niyo maintindihan, ang pagsunod sa Panginoon Diyos ay costly. No? And isang bagay po na dapat natin maintindihan. Kung tayo po tatanungin, ano naging kapalit ng ating pagsunod sa Panginoon Diyos? Si Epaphras, nakulong. But to him, yung kanyang loyalty sa Diyos, ang nagdadala sa kanya para hindi niya pansinin yung pagkakulong. Tayo wala naman tayong ganung problema eh. Marami sa atin, malaya tayong sumasamba sa Diyos. And yet, hindi pa rin tayo sumusuko talaga sa Panginoon Diyos. Pag-isipan nyo, bakit si Paul handang magpakulong? Bakit ang mga alagad ng Panginoon handang mamatay para sa kanilang pinaniniwalaan? Kaya nga po, ang tanong sa atin, has our faith become so comfortable that it demands almost nothing from us? Or are we willing to obey Christ even when obedience is unpopular, inconvenient, or costly? I just want to share with you one of my experiences. Yung, alam kong palit buhay yun eh. There was a time nasa jeep po ako. Tapos bigla ako may nagwawala. Ang gulo ng mga tao. May nagwawala. May nag-aaramentado. Alam niya, aramentado, no? Nagwawala. Tapos nandun ako sa jeep. Sabi ng Lord, bumaba ka. Sharean mo yung mama. Nag-aaramentado yun eh! Di ba? At ito bang makakatuwa. Yakapin mo. Naku po, Panginoon Diyos, totoo ba itong naririnig ko? Alam mo, sa totoo lang, nagtatalo po ako, hindi ko alam gagawin ko. Pero naalala ko, kilala ko yung mamang nag-aaramentado. Yun yung mekaniko ng tatay ko dati. Talagang wala akong kundi sumunod sa Panginoon Diyos. Bumaba po ako. At pagbaba akong ganyan, sabi ko, Lord, kayo na to. Sabi ko, Mang Merto, mahal na mahal ka ng Panginoon Diyos. Ganyan. Sabi, ganyan, talagang hawak yung tabak eh. Tapos agad-agad ko pong tinakbo na mabilis at niyakap ko siya. Sabi niya, mahal na mahal ka ni Jesus. At pagkatapos, hindi totoo yan. Nagtatalo po. Hanggang sa mamaya kumakalma-kalma na siya. At sabi sa kanya, bakit po ba kayo nagwawala? Hanggang sa
pinahagi ko ang kabutihan ng Panginoon Diyos at siya po'y tumanggap sa Panginoon sa mga oras na yan. Binitawan niya po yung kanyang tabak. Kaya tumanggap siya, kinuha ko yung tabak. Sabi, sige, joke lang. Doon ko naintindihan, mas makapangyarihan ang pag-ibig ng Diyos sa puot ng demonyo. Naintindihan niyo po? Kaya I challenge you guys, following the Lord Jesus may be costly, but He promised us Himself, yung sarili niya. Kaya nga naalala ko yung sabi ni Jim Elliot, kung naalala nyo, kasama po niya, sabi niya, pupunta sila, magmi-mission sila sa Ecuador. Delikado dyan, mamamatay kayo dyan. Sabi niya, hindi mahalaga yun. Ang kailangan kami sumunod sa pinagagawa ng Diyos. And this happened in 1956. And alam mo ninyo, true enough, napatay silang 5 misyonaryo. Alam nyo, bumalik yung kanyang asawa si Elizabeth sa parehong tribo. Hindi para magiganti. Walang bitterness kundi dahil isang matinding pagmamahal na galing sa Diyos. At kung saan yung mga pumatay sa kanyang asawa at maging sa mga kanyang kasama, nakakilala sa Panginoon Diyos at nagtaguyod ng lupon ng mga iglesia, ibig sabihin Christians, na tinatawag natin church. At doon, kinasangkapan ng Panginoon Diyos ang sakripisyo at buhay ni Jim Elliot. Siya ang nagpapopularize sa salitang, He is no fool. Hindi siya tanga na ipamigay niya naman yung mga bagay na hindi naman niya mapapanatili sa kanyang sarili. Na handa niyang pawalan, na alam niya namang hindi mawawala ang anumang pakinabang. Siya po ang nagsabi nun. Kaya friends, surrender is the fruit of knowing Christ. Kung talagang kilalaan si Jesus, susuko tayo kay Jesus eh. Yun ang dahilan kung bakit si Paul endured prison. Si Epaphras endured prison. Si Jim Elliot risked his life. Because Jesus is worth everything. Ganon din ba ang iyong karanasan kay Kristo? Alam niyo bakit? Basahin yung Colossians. Makikita niyo kung sino si Jesus. He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation, the creator of all things, the one in whom all things hold together. Kaya maraming mga pamilya nasisira kasi hindi si Jesus ang nasa gitna ng kanilang buhay who can hold everything together. Kaya yung mga iba, sabog ang trabaho, sabog sa opisina, sabog sa eskwelahan kasi there is no Jesus holding everything together. And sabi niya, and the head of the church, the one who reconciled us to God through His blood. Kaya naman, after knowing who Jesus is, itong Christianity, I've been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Yun ang dahilan kung bakit, mga kapatid, God is not looking for gifted people. He's not looking for most educated. He's not looking for most influential. But hindi ibig sabihin, hindi sila kagamit-gamit sa Diyos. What I'm saying is, hindi yun ang kanyang qualification hinahanap. But people who share Christ, they don't keep the good news to themselves. Who serve Christ, they joyfully and faithfully belong to Him and surrender to Christ. They trust Him with their whole lives, no matter what the cost. Lahat ng yan nagsimula kay Jesus. Bago tayo nag-share, siya naghanap sa atin. Bago tayo naglingkod, siya ang naglingkod sa atin. Bago natin sinurrender anumang bagay kay Jesus, He surrendered His life on the cross for our sins. And God is always delighted in using ordinary people to accomplish His extraordinary purposes. Are you following? And let me end by saying, extraordinary lives, hindi yan na-produce ng extraordinary people. They are produced by our extraordinary Savior. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. Kapatid, ang sarap pong maisip that indeed Jesus our Savior is extraordinary. Ang tanong lang, talaga bang naranasan mo na rin ang extraordinary tagapagligtas sa sarili mong buhay? That you can honestly say, yes, it's bearing fruit and continuously increasing. Praise God. Na masabi mo, I cannot stop sharing Him to people because of what He did to me. I cannot imagine not serving Him. Hindi ko maisip pa paano, hindi ko siya mapaglingkuran after He has served me to save me.
hindi ko rin maisip paano hindi ko maisusuko ang buhay ko sa Kanya when He is everything to me. Kapatid, kung hindi mo pa totoong na-encounter si Jesus, be humble and say, Lord, ayoko maging religious. Gusto ko maging totoo ka sa akin. Gusto kong maintindihan ang totoong extraordinary Diyos na iniwan ng comfort ng heaven para lang iligtas ako. Lord, ayoko pong nag-a-attend lang ng linggo-linggo. Ayoko pong nandito lang pumunta para lang makinig ng pansamantala. Gusto ko itang maranasan, Panginoon. Gusto ko itang maging totoo sa buhay ko. Kapatid, kung iyan ang iyak din ng puso mo, magpakumbaba ka sa Panginoon. Jesus Himself is telling us and inviting us, kayong mga napapagod at nabibigat ang lubha, aminin mo lang, come and I will give you rest. Napapagod ka ba sa buhay na parang walang nangyayari? Napapagod ka ba sa buhay na parang walang pinatutunguhan? Kung napapagod ka, lumapit ka kay Jesus at inaanyayahan ka niya. Sabi mo, Panginoon Hesus, tinatanggap ko po ang paanyaya ninyo. And I pray, Lord, I want that rest that you're promising. And thank you, Lord Jesus, na hindi ito libre. Dahil binayaran mo ito sa krus ng Kalbaryo. Namatay ka, nagdusa ka para ako'y maligtas. At salamat hindi ka na natiling patay, ika'y nabuhay magmuli. At dahil sa buhay na yon, alam namin na tiyak kami mabubuhay magmuling kasama ninyo sa walang hanggan. Hindi man namin matamasa ang totoong kasaganaan sa lupang ito, pero batid namin, Panginoon Diyos, that we will be with you in eternity, na kung saan, Panginoon, ang kasaganaan na hindi maaalok ng mundo, ay libre naming mararanasan na sa walang hanggan. Panginoon Diyos, maraming salamat po. Kaya kapatid ko, ikaw yung kinakausap ng Panginoon ngayon. Be humble to Him, be humble before Him. Itaas mo kamay mo, sabi mo, Lord, ako po yun. Yes, ako po yun. Ayoko pong maging religyoso lamang. Gusto ko pong maging totoo kay sa akin. Yes, hallelujah. Nandun din sa mga nasa balcony, upper balcony, maging sa mga nasa online, I challenge you. Be humble before God. And say mo, Lord Jesus, I accept you as my Lord and my Savior. It's no longer I who live, but you who would live with me. Lord Jesus, reign in my life. Live in me, that I will live by faith according to your will and purposes. Thank you, Lord Jesus, for loving me. Thank you, Lord Jesus, for dying for me. Thank you, Lord Jesus, that you rose again from the dead to give me a new life. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. At ngayon naman, gusto kong hamunin ng bawat isa. Friends, now that you know that you belong to Jesus, at yung mga umaangkin na kabahagi ka ni Jesus, will you share Christ? Will you serve Christ? Will you surrender your life to Jesus? Kapatid ko, ikaw ang kinakausap ng Diyos, tumayo ka from where you are. Lord, I want to share you. I want to serve you. I want to surrender my whole life to you. Lord, ang bawat bahagi ng buhay ko, para sa iyo lamang. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Panginoon, nakikita mo mga kapatid ko nakatayo. At sa bawat pamilyang aming nire-represent, O Diyos, I pray that we will not stop sharing you, Lord our God, to our relatives, to our neighbors, to our classmates, to our office mates, at kung saan mo man kami dalhin, Panginoon Diyos. At kung sino man pahintulutan mo, Panginoon Diyos, na kami po'y makasangkapan ninyo upang maibahagi kayo bilang tinapay ng buhay na kailangan ng bawat na nangangamatay sa gutom sa kaluluwa nila, Panginoon Diyos. And thank you, Lord Jesus. Kayo rin ang Diyos na karapat dapat paglingkuran dahil kayo ang Diyos, ang hari ng mga hari na walang karapat dapat na paglingkuran dito sa lupa kundi kayo lamang. And Father God, we are here to declare that we are your bond servant, O God. Hindi kami naglilingkod para may makuha kami sa inyo. Naglilingkod kami dahil sa mga pagmamahal na pinamalas nyo sa amin. And Panginoon Diyos, we surrender ourselves to you. Let your will be done. Thank you, Lord Jesus. Lord, tulungan mo kami dahil mahihina kami. Sa mga panahon nakakalimot kami, Lord, always lift us up, O God, and to live a life surrendered to you. Thank you again, God, for your loving kindness. Thank you, Lord God, that you remain yesterday. You remain the same yesterday, today, and forever. For you are the faithful God. And may you also find us faithful to the very end. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Amen. Amen and amen. God bless us all. Magandang araw, CCF family!
Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Jeril Orgasan Vidal mula sa Big Exalt Ministry at ngayon po ay kasama po natin si Pastor Bong Saking upang sagutin ang inyong mga katanungan. Hello po, Pastor Bong. Magandang araw po. Magandang araw din sa'yo, Jeril. Okay po. So, maraming salamat po, Pastor Bong, sa inyo pong mensahe sa amin sa patungkol sa extraordinary God. So, handa na po ba kayo sa ating mga katanungan? Biyaya ng Panginoon Diyos. Okay. Para po sa ating first question, Pastor, may kahalagahan po ba ang buhay ng isang ordinaryong taong nagsisimula pa lang sa pananampalataya sa mata po ng Diyos? Alam mo, the mere fact na niligtas ka ng Panginoon Diyos, importante ka na. Diba? Kaya kung titingnan mo, may gamit ba ako? Kasi kung titingnan mo rin, naalala ko yung babae, yung Samaritan woman sa John chapter 4, wala siyang kaalam-alam. Nung nakilala niya pa lang si Jesus, ang una niyang ginawa, iniwan na niya yung kanyang banga at nagtatakbo at ipinamalita na sa mga tao ang patungkol kay Kristo. And marami ang naniwala dahil sa kanyang sinabi. Kaya kung titingnan mo, lahat ng kinasangkapan ng Diyos, mga ordinaryong tao. Hindi sila makakilala at minsan nga masasama pang lang nakaraan. Si Moses, dati nakapatay, di ba? Maging si Elijah, kapareho lang din natin. Kaya nadidepress din. Si David, di ba? Babaero na pumatay pa. Kung titingnan mo, lahat ng mga taong to, walang kwalifikasyon. Kahit na matatagal na sila sa Panginoon o bago, walang difference yun. Ang importante, yung ating faithful availability na sa Panginoon Diyos. Kaya yung kahalagahan natin, hindi nakabatay sa atin, kundi dahil sa Diyos na extraordinary. Para naman po sa ating pangalawang katanungan, Pastor, parang follow-up question lang po siya, no? Paano po ba natin malalaman kung gusto talaga tayong gamitin ng Diyos kahit pakiramdam po natin na ordinaryong tao lamang po tayo? Ayan. Ako, napakaganda nun. Alam mo, Jeril, the mere fact na niligtas ka ng Diyos at hindi ka niya agad pinadala sa langit, gagamitin ka na dito. We are here to serve Him, no? Kasi kung talaga ang purpose lang is tayo maligtas, dapat pagtanggap natin kay Kristo, patay na agad, di ba? And yaman din lamang na nanatili tayo. He wants us also to share the good news that we received from Him. Kaya yung mandate ng making disciples ay binigay sa lahat. Hindi lang to sa mga pastor, hindi lang to sa mga seminary students o kaya sa mga nag-graduate ng seminary. Hindi to para lamang sa mga missionaries, kundi para sa lahat ng mga tagasunod ni Kristo. Kaya nga ang sabi niya ron, teach them to observe everything that I have commanded you, and lo, I am with you always to the very end of the age. So, bawat isa, pinapasa mo lang yan. Patuloy na pinapasa. Yan. Yes, habang buhay pa po tayo, gagamitin po tayo ng Panginoon. Para naman po sa ating last question, Pastor, bilang isang ordinaryong tao, paano po namin maiiwasang maging abala po sa buhay at hindi makaligtaan pa din ang paglilingkod sa Diyos? Ayan, napakagandang paalala. Unang-una, kanino ba tayo? And this is a true Christianity. I've been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. So, ibig sabihin, yung buong pagkatao ko sa Diyos na to eh. Yung buong buhay ko sa Diyos na to. Trabaho ko sa Diyos na to. Kaya naman, paano na yung pangailangan ko? Kaya sabi ng Bible, seek first His kingdom and His righteousness and all these things. Ano yung all these things? Lahat ng pangailangan mo, pagkain, inumin, as in damit, tirahan. Sabi ng Diyos, sabi niya, and all these things shall be added unto you. Kaya hindi dapat doon ang ating focus. Kaya nga alam mo sa Bible, yung mga hindi naging mabunga, yung napunta sa thorny soil, yun because of the worries of life and the deceitfulness of wealth. Yun, hindi na sila nagbunga. Yun ay marahil hindi na naintindihan ng Christianity. Ang totoong Christianity, magbubunga yan. Hindi man agad malaki. Mayroong 30 folds, may 60 folds, may 100 folds. So ang mahalaga, lahat tayo, gagamit kami sa Diyos at wag natin ipahintulot na yung buhay natin maggamit ng mundo, kundi magamit lamang ng Diyos na siyang tunay na may-ari sa atin. Yes, maraming salamat po, Pastor, sa pagsagot po namin mga katanungan. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless everyone.